Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, inupakan ang nagwawalang si Sara Duterte at BP Sara lalong magwawala pag binuksan ang selyadong kahon. Grabe mga kaibigan, iwas pusoy itong si BP Sara. Gumagawa na naman ng kwento, panay palusot, gusto pa atang takasan ang kabulastugan. Abay mas lalong magwawala ang Reyna Fiona dahil bubuksan na ang selyadong kahon galing BIR. Buwelta naman ng kampo ni Sara Duterte, magkasabwat ang Pangulong Marcos at former Senator Trillanes para siya ay pabagsakin. Kaya naman mas lalong inupakan si BP Sara at pamilya Duterte, lalong-lalo na ang kanilang mga alipores na eksperto umano sa panlilinlang, pagnanakaw at panloloko. Nako mga kaibigan, abangan nyo po yan. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan, panloloko at pandilin lang. Yan ang buwelta ng mga kongresista kay Sara Duterte at lalong magwawala mga kaibigan itong vice presidente natin dahil sa wakas bubuksan na ang selyadong kahon galing sa BIR. Pakinggan po natin to. Panloloko. Ganito ay nilarawan ng ilang mambabatas ang buwelta ni Vice President Sara Duterte sa mga aligasyon laban sa kanya. Tila malayo rin daw sa katotohanan ang paliwanag ng kampo ng bise. Kasi yung pang Sala and Law mismo, very specific ko yung provisions po ron. Nakalagay ho doon, cash on hand, cash in bank. Hindi ba? So hindi natin maintindihan bakit ho ginawang obvious bigla. Ito po mga pera supposedly on hand and in bank. Tigil na ho nila yung palusot. Huwag ho nilang gawing bobo yung mga tao. Real talk mga kaibigan, totoo naman, di ba? Yan yung lagi nating sinasabi, di ba mga kaibigan? Ginagawa kasi nilang bobo at tanga ang taong bayan. Akala nila, no, lalo na itong si Sara Duterte, maniniwala tayo sa simpleng paliwanag. Tapos sa social media kumukuda, pumarap kayo sa kamera. Ganun kasimple at manumpa ka. Tapos tsaka ka magpaliwanag. Ganun dapat ang ginagawa. Hindi yung puro kuda. Manipulasyon lang din daw ang sinabi ng bise na hindi naglalagay ng pera sa bangko ang magnanakaw, kundi sa maleta. Nakikita rin ho sa mga dokumento. Katulad po ng AMLAC report. Yung po mga magnanakaw. Hindi ba? At yung po nagtatago po ng bilyon-bilyong piso sa iba't ibang mga accounts. Hamon ngayon ni Congressman Terry Redon sa bise, dumalo sa mga susunod na pagdinig. Sa ML Party List Representative Laila de Lima naman, hinikayat si BP Sara na panumpaan ang kanyang mga pahayag. Kung hindi anya, ay mananatiling kwento lang o walang kwenta ang mga sinabi ng bise. Hindi rin daw dapat sa press con at statements lang sumasagot ang bise dahil tila nililihis pa niya ang publiko. Para naman kay La Union 1st District Representative Paulo Ortega, ampaw ang mga sagot ng bise. Anya, maingay lang ang bise pero walang naging sagot. At sa dami raw ng mga aligasyon, hindi malinaw ang tugon ng kanyang kampo. Totoo naman. Samantala, ayon kay House Committee on Public Accounts Chair Terry Redon, posibleng buksan na nila sa susunod na pagdinig ang sealed box na naglalaman ng tax records ng mag-asawang Duterte. Git niya, hindi ito pwedeng hadlangan dahil ito ay isang impeachment hearing na isinakatuparan ng mga sabpina. Nako mga kaibigan, lalong magwawala. Itong kampo ni Sara Duterte. Pag binuksan na po yung selyadong kahon, abay makikita natin dyan mga kaibigan yung record ng mag-asawa, yung kanilang income tax returns o yung mga corporate records nila. Tapos yung mga financial documents. Ito po yung mga dokumentong hinihingi ng House panel upang i-verify yung mga aligasyon tungkol nga sa impeachment complaints. Kumbaga, bilyonaryo mga kaibigan tapos yung SALN 88 million, aba matindi. Oo. Sa madaling salita mga kaibigan, yung sealed box na yan, magsisilbing ebidensya na pwedeng mag-ugnay kay BP Sara pagdating sa usapin ng kanyang yaman. Magtataka pa ba tayo dito mga kaibigan? Bilyonarya pala? Oo. Kaya pala no? Afford niya yung napakadaming abogado. Tapos kung makapag-travel, wagas. Di ba? Di ba? Pinangalandakan niya na hindi naman daw pera ng taong bayan, hindi pera ng gobyerno, sariling pera niya. Di ba? Mayaman. Tapos yung SALN 88 million. Iba ka. Di ba? Kaya kung ano-anong palusot na lang mga kaibigan yung ginagawa ni Sara Duterte. Puro imbento, mantakin nyo naman. Ano sabi niya mga kaibigan? Si Marcos ang nasa likod ni Trillanes. Tapos sasabihin pa, magkasabwat. Etong si Marcos at si Trillanes. Tapos mayroon pa siyang mga kaibigan, hirit dito. Yung AMLAC at COA daw ay nagagamit sa politika laban sa kanya. Ayan na naman.
Politika na naman mga kaibigan. Kaya naman mga kaibigan, heto matinding buwelta ni former Senator Trillanes. Pakinggan po natin to. Ang tindi nito. Alam niyo po, neither here nor there yun. It's a general denial, tapos may conspiracy angle pa. Pero in the face of overwhelming evidence, wala pong value yon. Totoo. Alam niyo, hindi niya sinabi na hindi totoo yan. Wala akong perang ganyan. Wala akong tinanggap kay Sami Uy. At ito ang pruweba ko. Pipirma ako ng waiver of bank secrecy para makita nyo. Dapat ganun yung ginawa niya. Di ba? Kasi Tama. ano pang masasabi niya? AMLAC na mismo ang nagsabi nito. Di ba? Ngayon, sinabi niya, bakit 10 years umabot? Natural, nung panahon ng tatay niya, pinagtakpan nila eh. Di ba? Tinanggal pa nila si Overall Deputy Ombudsman Karandang na nag-iimbestiga nito. Di ba? O dinahinto. So ngayon, iba na yung ang sitwasyon eh. Inaway nila si President Marcos. Ngayon, bakit sila aasa na po proteksyonan sila? Di ba? Di ngayon, hinayaan yung mga ahensyang gawin yung trabaho. Kaya umabot tayo sa ganito. Ngayon, ito yan. Itong Duterte family at buong Duterte camp, di ba sanayan sila magsinungaling, sanayan sila mag-gaslight, kahit magsinungaling sila diretso, hindi sila kumukurap na parang it's as natural as breathing, yung papagsisinungaling sa kanila. Kaya, yun ang problema nila ngayon. Ganun na lang ang gagawin nila and expect these problems to go away. It will not go away. Kasi ito na, dire-diretso ito sa impeachment trial, wala siyang iikutan dito. Wala siyang malulusutan dito. Pero magaan pa rin sa pakiramdam habang isa-isang kino-confirm nung AMLAC yung mga entries dun sa mga dokumentong na ipasa ko kahapon. At but yun na nga, looking back, kung naniwala lang yung mga kababayan natin noong 2016 na totoo ito, nakurakot yung mga Duterte at yun na nga, tumatanggap sila ng pera mula sa illegal na droga, kung naniwala sila noon, baka hindi nanalo si Duterte at hindi na tayo dumaan dun sa yugto na yon na madilim sa ating kasaysayan. But yun na nga, apparently, that's how God designed it. So kailangan natin pagdaanan yan. Ngayon lang, sana ay magbunga naman ng maganda itong confirmation ng mga inilabas ko mga accounts na sana magtuloy ito sa conviction ni Sara sa impeachment. Sana lang mga kaibigan, sana lang talaga makonvict itong si Sara Duterte. Kasi sigurado tayo sa Kamara, impeach na yan. Oo. Pero sa Senado, medyo alanganin mga kaibigan. Sa totoo lang, hanggat andyan yung mga tulad nila Robin Padilla, di ba? Bongo, Bato, di ba? Aimee, at yung mga iba pang DDS senators, medyo mahihirapan tayo makuha yung conviction. Pero kung pipiliin, mga kaibigan, ng mga ibang senador, sana lang, katukin sila ng konsensya. Pag-isipan nila mabuti, sana piliin nila yung kapakanan ng taong bayan, 'di ba, sa paghahanap ng accountability. Abay panigurado mga kaibigan, kung yan ang pipiliin nila, interes ng taong bayan, may conviction diyan over sa acquittal ni BP Sara. Pero mga kaibigan, sa tingin lang natin, baka may mga babaliktad diyan sa grupong Duterte, 'di ba? Baka magkaroon ng mga ex-deal, 'di ba? Mga negosasyon sa likod ng saradong pinto ng Senado. Baka humingi ng ex-deal. Itong mga sangkot sa flood control anomalies. 'Di ba? Syempre kung may mga negosasyon na ganyan mga kaibigan, pagandahan ng offer, 'di ba? Kapalit sa pagboto o pag-convict kay BP Sara. Lalo pat mabigat yung mga ebidensya laban dito sa kanilang amo. Pero depende yan mga kaibigan, depende sa offer. So ganun talaga ang politika. Pero posible din na yung loyalty, yung pairalin ng mga to. Kung sakali lang na makulong at matuluyan itong mga sangkot sa flood control anomalies, baka umaasa sila mga kaibigan dahil sa kanilang loyalty, umaasa sila pagdating ng panahon o pagdating ng araw na si Sara Duterte ay maging presidente, baka palayain din sila kung magiging pangulo pa itong si Sara Duterte. Di ba nga mga kaibigan, ginawa na yan sa panahon ni Digong. Anong nangyari? Na-acquit si Revilla.
nakapag-post ng piyansa si Jinggoy tapos nanalo ulit pa sila sa pagka-senador. Napakawalang ya mga kaibigan, no? Nakakagago lang, no? Nanalo pa yung mga may bahid ng korap, di ba? Nakulong na lahat-lahat. Pero dahil sa padrino, di ba? Palakasan, kaalyado, ayun, nakalaya. Kaya hindi malayong mangyari yan mga kaibigan sa ngayon. Pero sabi ko nga mga kaibigan, sa tingin lang naman natin, pagalingan na lang ng offer, di ba? Kung ano yung magandang negosasyon dyan na mangyayari. Yan ang mundo ng politika. Balik tayo kay Sentry mga kaibigan. Asan na nga ba yung mga kilalang drug lord, Sentry? Kasi wala tayong balita Tapos yung mga tropa ni Digong, bakit nga ba walang nahuhuli nung panahon ng mga Duterte? Walang malalaking drug lords mga kaibigan. Bakit nga ba? Pakinggan natin to. Kuha nila kasi ngayon, wala na silang proteksyon. Kasi all this time, since 2001, Umalis. nung sinetap nila yung drug cartel nila sa Davao, may proteksyon sila. Hawak nila yung teritoryo. Tapos nung naging presidente pa si Duterte, lalo na. Kaya nga nag-diversify pa sila ng business Hindi na sila basta drugs na lang nung panahon ni Duterte. Pinasok nila pati Pogo, pati Farmally. So, iba't ibang negosyo na. Nung panahon lang ni Duterte, nagkaroon sa kasaysayan ng Pilipinas na pumapasok yung tone-toneladang droga sa front door, sa customs mismo. Grabe. Kasi alam nila na protektado sila. Hindi yan nangyari nung panahon ni Pinoy at ngayon hindi nangyayari yan. Kaya ngayon nabasag na yung mga sources ng shabu ulit dito sa Pilipinas kasi nung panahon na yun, monopolize nila. Tone-tonelada dito. Tapos, yung sa mga nahuhuli ng PIDEA, kasi hindi naman lahat kasabwat Akala nung ibang mga PIDEA officials, legit talagang galit sa illegal na droga si Duterte. Talagang naghahabol sila. May nakukuha sila, pero ina-arbor palagi, di ba? Kaya nga to the point na naglagay na siya ng kasabwat niya, si Wilkins Villanueva, as head ng PIDEA para siguradong wala ng accidentaling mahuhuli na part ng supply nila Michael Yang. Kaya titignan mo nung panahon ni Wilkins Villanueva, wala nang nahuling mga shabu na lalo na galing dun sa grupo nila Michael Yang, nila Sammy Uy. At dun sa mga malalaking nahuli, si Duterte supposed to be galit na galit sa shabu, sa illegal na droga, ni hindi niya masabi kung sino yung drug lord na nagpasok nung tone-toneladang shabu na yun. Wala. Pati yung PIDEA, walang sinasabi. So yun ang makikita mo mga milagro ang ginawa nila. Grabe mga kaibigan, no? Yung mga kabalbalan, kabulastugan na ginawa ng mga Duterte. Diba? Ayon mismo kay Sentry. Kaya yung rason ni BP Sara mga kaibigan na luma na yan at paulit-ulit na aligasyon at paninira ni Trillanes, wala mga kaibigan. Halatang puro palusot. Mahinang argumento. Tsaka mga kaibigan, eto lang, nakakataba ng puso mga kaibigan na marami na din sa wakas sa mga kababayan natin ang namumulat sa kung anong kulay talaga itong mga Duterte. Tapos may mga DDS na din na unti-unting kahit papano namumulat sa katotohanan. Sana lang magtuloy-tuloy mga kaibigan. Pero maliban na lang siguro sa mga talagang panatiko, yung bang mga katulad ni Robin Padilla, yan. Di ba mga kaibigan, na kahit sunugin mo daw, mangangamoy Duterte. Di ba? Talagang vindication talaga sa parte ni Senator Trillanes. Matapos nga yung ilan ba yun mga kaibigan? Halos isang dekada na, di ba? Na pag-aakusa sa mga bank accounts at mga kabulastugan ng pamilya Duterte. Abay ngayon mga kaibigan, nag-match, di ba? Yung mga datos at report ng AMLAC sa kanyang mga hawak na records. Di ba mga kaibigan, nagsagawa ng random testing itong si Congresswoman Laila De Lima. Diba, pinapili niya ang Anti-Money Laundering Council ng mga transaksyon mula sa listahang ibinigay ni Trillanes upang ikumpara sa opisyal na records ng AMLAC. Anong resulta? Kumpirmado, nag-match. Tapos sasabihin lang ni Sara Duterte, gawa-gawa, pinupolitika. Ay nako talaga, ang kapal talaga. Mga kaibigan, Kaya yung mga palusot mga kaibigan at panggagaslight ni Sara Duterte, senyales po yan ng takot. At takot na takot sa accountability. Alam naman nating lahat, di ba mga kaibigan, ang mga dokumento ay hindi nagsisinungaling. Pero ang mga politiko, tulad ng mga Duterte,
abay kayang-kaya nila itong gawin. O, di po ba? Kaya sa huli mga kaibigan, tayo po ang dapat maging mapagmatsyag at mapanuri sa susunod na gusto nating maging Pangulo. O, wag na natin ibalik itong mga to. Dahil ang bawat palusot mga kaibigan, bilyong-bilyong piso ng taong bayan ang nakataya. Di ba? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.